Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha. I'm from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin yung 1 to 15. Tingnan natin ang iyong meron tayong July 2025 is meron tayong 9 portal. Bisa na natin ha. In July 4, meron tayong Neptune retrograde, Venus in Taurus, Uranus in Taurus, Venus entering to Gemini. Ito yung time na it may shake up, no, mga certain relationship. Pwede sa romantic relationship, pwede sa friendship, basta certain relationship siya. Pwede may mga malalaman ka or may mga mangyaring conflict, no? Well, nangyari, kahapon siya, no? Nakita ko dito, maaari may mga sitwasyon na nagkaroon ng kung mga malalapit sa malapit sa mga araw na yon, maaari nagkaroon ng sagutan, conflict, kung may malalaman ka o may mga ikakabigla mo na situation, and yung realignment situation, ganyan. Dito napapasok din yung maisip mo na, kung gusto mong magstay pa or hindi, may mga ganon. Sa panahon ito, kung dapat gawin mo yun dapat. Yan. Kung gusto ipagpatuloy, pagtuloy mo. Kung hindi na, nasa sa'yo yun, no? Pwede rin na may mga sitwasyon na may mga doubt ka na pwedeng malaman yung doubt mo maaring yun na yung totoo or magkatotoo, no? Andito rin yung may mga sitwasyon na mabivision ka. Yan. Make space, everything have a reason. Pag mga nangyari yun, ibig sabihin, may reason si universe sa'yo, di ba? May reason si universe sa lahat sa atin. Ganyan. Meron tayong portal ng 6 and 7. Two portal ito. 6 is a Venus in Gemini. Same time ito ng Saturn in Aries. And the 7 is the Uranus enter into Gemini. Ito yung ganapay sa creativity. May mga mag-sparkling sa yung bigla. Ganyan. Parang magkikilik sa utak mo na ay, gusto ko maggawin ito, I want to create something, either business, idea, yung mga makakapag-isip ka na gusto mo mapalago yung sarili mo. Yan. Sa time din na ito, kumbaga magbigay ka ng space, no? Magbigay ka ng space sa sarili mo, mag-meditate ka, mag-me time ka, para makapag-download ka rin, para mas malaman mo o ma-download mo yung talaga mga gusto mo sa buhay mo. Diba? So, ito yung araw na to is, malapit na siya. Sunday and Monday, ganyan. O kaya mga Saturday or pwede basta magkakalapit siya na Diba? Mag-me time ka para ma-download mo kung ano yung mga gusto mo sa sarili mo. Diba? And syempre, nangyari mayroong mga 1948, something 1948, may mga nangyari in the past, in 1948, na pwede siyang mangyari muli this 2025. Yan, may mga may mga feelings na nostalgia, visioning, tulad ng sabi ko may mga visioning situation, may mga dream, yung iba sa inyo makaka-dream kayo na inyong past life. Ito na yung pagkakataon, di ba? May mga unfamiliar situation happens sa buhay mo, no? Magkakaroon ng magkakaroon ka ng reconnect, kumbaga, no? In that times, maglagay kayo ng ballpen tsaka ng notebook sa tabi ng inyong higaan, para yung mga panaginip mo, kasi pwede siyang sa panaginip sa'yo, ipadaan, no, yung message. Pwedeng sa panaginip ipadaan sa'yo, isulat mo agad pagkagising mo, kasi in a 3 second, akala ko pinupuan ako na anak ko, in a 3 second, panigurado makakalimutan mo yung iyong dreams. Doon ka makakakuha ng idea para malaman mo kung ano ang purpose mo this time. Kumbaga, in a past life mo, kung ano yung makikita mo, ano yung mabivision mo, kung ano may mga nostalgia situation, di ba? Malalaman mo na, yung purpose ko pala, ganito pala. Kumbaga, dati ganito pala ako. Meron ka mga papapanaginipan. Kaya kailangan isulat mo kaagad yung mga yung mga papapanaginipan mo. Tapos, pag-connect mo siya, no? Yun. Sa panahon ito rin, yun yung pwede ka rin magkaroon ng mental breakthrough, no? Sa mga panahong ito.
Also, July kasi is more kasi retrograde tayo, no? Kaya may mga ganun sitwasyon na mangyayari. Magkakaroon is ba sa inyo ng mental breakthrough, spiritual breakthrough, or awakening during this particular portal na period. Syempre, meron din tayo na parating na full moon, no? July 10, full moon in Capricorn. Etong full moon na to, very interesting to kasi why? Kasi ito yung situation na magkakaroon kayo ng mga period of reflection. Ano ba, yung mga magkakaroon ka ng reflection from the past, may mga maiisip ka na mga bagay-bagay na di mo nagawa. Yung mga di mo nagawa, di mo na tutunan, o kaya yung mga frustrated mo, yung mga mapapatanong ka sa sarili mo, ay dapat pala ginawa ko nung time na yun. Dapat pala, yung inupisahan ko na, di sana ngayon natapos ko na ngayon. May mga ganong sitwasyon. Good yun kasi, why? Mare-reflect mo yung mga, yung mga something happy na dapat pala inumpisahan mo. And then this time, pwede mo umpisahan siyang muli ngayon. No? Kumbaga, may mga dapat na back to the basic tayo, kumbaga. Ganyan. Ito yung full moon na Capricorn is want you to get organized, siyempre. Want you to get new habit, new ritual, new routine, and syempre better goals, no? Ito rin sinasabi na mag-take a break ka muna kung mga itapon yung mga hindi kailangan, i-release, magplano, mag-let go, kailangan sa your clear space, at syempre mga new routine in life, ganun na kailangan. Syempre meron tayong July 11, Juno direct in Scorpio. Nakakatakot sabihin pero natural by this July kasi retrograde tayo, no? Ito yung mga pwedeng magkaroon ng biglaang shifting, lalo na when it comes sa relationship. Basta this month is July, is a lot of happening. Maraming mangyari, no? Na ikaka-shifting, ikaka-shock, may mga ganun sitwasyon no? May mga secret din na pwedeng ma-reveal, may mga pwedeng mauwi in a breakup. Siyempre, sa panahong ito, kailangan mo magpakatotoo no? Sabihin mo yung nararamdaman mo. Huwag ka lang manahimik kasi pag nanahimik ka, same cycle or pwede siyang mauwi totally in a breakup. Pero if you want to prevent yung breakup o hindi ayaw mo magkaroon ng breakup, sabihin mo yung nararamdaman mo, sabihin mo yung gusto mo, ganun din yung partner mo. Kumbaga, para mag-match kayo, di ba? And then, para hindi kayo magkaroon ng breakup. Reflect what you want or understanding what you really want in life, di ba? Sinasabi rin. Siyempre, meron tayong 13 of July. Saturn retrograde. Ito yung makakaramdam ka na may mga feelings na gusto mo na i-force, ganyan. Gusto mo na magkaroon ng settling ng good foundations in life, in a relationship man yan, or sa buhay mo man yan. Minsan, need natin na mag-back to the basics. Ganyan. Halimbawa, kumbaga hindi ka nakakaipon ng pera, di ba? Halimbawa lang sa pera. O this time na you need mo nang mag-umpisang muli. Back to the zero, o mag-resetting ka. May mga ganun sitwasyon, umpisahan mo na. O kaya sa diet mo, halimbawa, dati paudlot-udlot, ngayon baka this time is kailangan mo ng mag-resetting, mag-start ng back to the basic, o ganun din sa health mo, also sa relationship at sa business. No? Kapag naumpisahan mo na makapag-back to the basic ka, August and September, magiging maganda yung resulta nito. Kaya ako sa inyo, gawin nyo na lang. Pero sa inyo yun, pero ganun na may isip mo kasi in this portal no? May mga ganung bagay na may isip mo. Susunod na natin, sa next ko na lang sasabihin yung 16 to 31 ha. Kasi 150 lang naman tayo ngayon. Oy, success! Congrats! Kung ano man success yan. Siyempre, also, start kasi to, isa rin sa pag-uusapan ka or may mga wish come true na magsasuccess or marireceive mo sa buhay mo. Ba? Dealing or relationship with an older woman. Hindi ko alam kung sino siya sa'yo, no? I-connect mo, maaring itong taon na to ang makakatulong para sa'yo, para makuha mo yung success na to.
or something na related. Maari ikaw ito or someone into your life. Maaring magulang mo, maaring kaibigan mo na mas matanda sa'yo, no, kung sino man siya. New home, new attitude. Yung iba sa inyo, maaring mga maglilipat na kayo, no? Siguro thinking kayo na maglilipat ang bahay, lilipat ang place, o kaya magkakaroon kayo ng mga paglilinis, no? Maglilinis kayo ng bahay, may mga aayusin, may mga ganung sitwasyon. O kaya naman kasi eto is bahay siya. Related din siya kasi sa family. Maaring itong older man na to is related sa family mo, or maaring asawa mo, maaring magulang mo, mga ganyan, no? O kaya hindi yung wish come true na gusto mo ng bagong bahay, gusto mo magpagawa ng bahay, o kaya magkakaroon ng mga related issue when it comes sa bahay. Syempre may mga mga new attitude situation na maaring babaguhin mo sa buhay mo this time. Someone is living your life. Maaring itong tao na to, no? Or maaring a part of the family, maaring aalis, or maybe this is you, maaring ganun, no? Yan. So, sino man iyan. Peace and harmony. Ito na yung peace and harmony, magkakaroon ng kapayapaan, no? In this July. Siguro ando na yung marami na magbabago sa'yo, no? This time. Kasi andito ka na sa broom. Door. Opportunities are waiting for you. Nako, eto ata, yun siguro, you living something into your life, trabaho, relasyon, any connection, or someone, no, or someone. Ganyan. Maaaring may naghihintay na bago opportunity na kinakailangan mo pumasok dito to success. No? May mga bagay na kailangan mo na pumasok sa door na to para magkaroon ka ng peace and harmony in life. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo pumasok dito kasi may mga bagong opportunity na parating sa'yo. Kumaga, naghihintay sa'yo itong mga bagay na to, no? Kaya, i-connect mo sarili mo, i-think mo, no, kung ano yung mga bagay na dapat linisin, alisin, tapusin in life. Tingnan natin, Aquarius, ang iyong energy. 1 to 15, energy in Aquarius, please show me. Thank you. Aquarius. Uy, okay. Ang energy mo. 1 to 15, ang energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, maraming, teka lang, tataas ko lang yung ano to, yung damit ko. Yan, yung, ano ba to? Basta yun na yun. Hindi ko ma-explain. Okay, ang energy na nakikita ko sa'yo, medyo may moody type, no? Siguro minsan okay ka, minsan sensitive ka, minsan emotional ka. Yun ang nakikita ko sa'yo, energy dito. Medyo nakikita ko sa'yo dito, maraming questioning o self-questioning na papasok sa utak mo. Ganyan. Nakikita ko rin sa iba sa inyo, medyo magulo yung pag-iisip. Or marami kayong isipin, maaaring gano'n, no? Mamamanipulate kayo ng sitwasyon nyo to 1 to 15. May mga ganun sitwasyon din. Maaring sa iba sa inyo, ang energy nakita ko sa inyo, medyo naboboring na kayo, no? Kung nasang aspeto kayo ng buhay nyo, meron nabobored kayo, parang nagkakaroon mga dissatisfaction, maaring may mga ganun sitwasyon. May mga bagay na makokontrol ka no? Sa nakikita ko to, kumbaga, you have a blockage dito. Andito rin yung sitwasyon na pwede kang ma-imbalance, ganyan. Pwede kang ma-imbalance sa mayroon kang aspeto ng mukha mo lang this is yun, no? Pwede ma-imbalance ka o kaya naman may mga sitwasyon na pwede kang mainis, magalit, magkaroon ng puot, mga ganyan. O kaya naman sa iba, may mga bagay na hindi mo makalimutan o may mga bagay na naaalala mo o kaya may mga bagay na parang ayaw mo magparaya, mga ganyan. Or someone is ayaw magparaya. May mga ganang sitwasyon ako na nakikita sa'yo dito. Yun ang energy na nakikita ko sa'yo dito, Sa iba naman na message, no? So nakikita ko ito, we have the Queen of Cups and the King of Cups, ay Queen of Wands, no? So nakikita ko dito, hindi ko lang alam bakit ka weak this time. May sakit ka ba?
or meron kang nararamdaman. Pero, ang weak kasi ng nakikita ko sa yung energy, no? Medyo weak siya. I don't know if you're healing something or nag-heal ka or nagpapahinga ka, mga ganong sitwasyon. Nakikita ko rin dito na when it comes dito, the king, ito, parang may tao, kasi andito rin si Knight of Sword, ano, in the page. Parang may tao ako nakikita dito, either lalaki siya or vice versa sa iba, no? Merong tao dito na hindi siya marunong tumupad sa kanyang mga pangako, no? Sa nakikita ko dito. Parang handito lang siya sa sitwasyon na masabi niya lang, no? Kumbaga, may nakikita na ako na bullying, ganyan. Kumbaga, itong tao na to hindi siya nagiging totoo sa sarili niya. Kumbaga, maaring this person is controlling, ganyan. Medyo bastos ang nakikita ko sa kanya. Parang hindi niya pinag-isipan kasi yung sinasabi niya dito. And then also, may taong bitter, may tao na dishonest, may tao na abusado, or maaring may taong inaabuso ka, or maaring sa sarili mo, no, naaabuso ka o inaabuso mo yung sarili mo, mga ganyung sitwasyon. And then, nandito rin yung situation na, may taong cold dito, no, sa nakikita ko dito. Or maybe you are cold or someone is cold na naging cold sa'yo. Na maaring yun yung person na nakakapagpahatak sa'yo in the past. Kaya medyo may emotional situation ako na nakikita sa'yo, no. Yan, maaring in the past, nagkaroon ng mga rejection, diba? Nagkaroon ng hindi magandang situation. Sa iba sa inyo, may mga biglaang nangyari in the past. Maaring ganun sa iba, no? Sa nakita ko dito, maaring nangyari yun within the 4 years ago, months man yan, weeks man yan, sa nakikita ko dito, or more than pa sa iba, no? Maaring may mga ganung sitwasyon na hindi naging maganda sa nakikita ko dito. Tingnan natin kung ano ang parating sa'yo. May tao na maaring naapi ka, na may taong nang api, na mapang-api. Engot talaga ako, no? Ano parating kay Aquarius? July 1 to 15. Aquarius. Ano ibig mo sabihin? Parating? Panalo. Same. Okay, ang parating sa iyo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na yung iba siguro may mga pinaplano na kayo, no? Maring nandito kayo sa sitwasyon, may mga pagpaplano, planning something into your life. May mga bagay o sitwasyon na hinihintay. May mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon maari ng preparation sa iba sa inyo. Yun ang para sa inyo. Para nagkakaroon ka ng option. Ganyan. May mga bagay sa iba is more, it is an expansion sa iba, no? Na dito kasi sitwasyon mo na mga sisiyasatin ka, maghahanap ka ng katotohanan, ito ba dapat? May mga doubt situation, ano? Parang may mga sitwasyon na magpapaliban or magte-taking a pause ka for a while dahil may mga gagawin ka o may mga kailangan mo i-discover, i-prepare, may mga ganong sitwasyon ako nakikita. Maring iba sa inyo is andito kayo sa situation na you're looking for your options in life. Ganyan, maaring naglulok ka ng mga goals this time, ano ba yung gusto kong goal, ano ba yung gusto i-pursue, may mga ganong sitwasyon. O kaya yung mga naghanap ka ng mga solution. Halimbawa, basta may mga thinking of an options ako nakikita dito. Para yung mga dinidiscover ka or sa iba naman sa inyo siguro andito ka sa sitwasyon mo na urong sulong na you want to withdraw something or may mga retirement ako na nakikita sa iyo, no? Either to a relationship or to a work, kung anumang retiro o yaan. And then parating rin sa inyo siguro is ano ba to? Parang may mga pagmumuni-muni na magaganap sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Yun, ang nakikita ko sa'yo. Parang may hinahanap ka ata or may mga sitwasyon na sinisiyasat mo dito. Yan. And also, ang parating sa'yo,
Siguro iba dito, you don't know how to proceed, no? Kung mag-action na ba ako o hindi pa ba? Mag-stay ba ako o I wanna go na? May mga ganong sitwasyon. And then, ang parating din sa'yo is maaring may tao or someone, no? Is gusto niya ng, umaaring ikaw to ha, vice versa. Want to collaborate, may tao na maaring may mag-share ng goals or ikaw mag-share ng goals, may partnership, may dealing, may collaboration. Ako nakikita dito. Sa iba dito, this is sa teamwork. Kasi marami rin akong tao nakikita dito, no? Baka may mga situation na haharap ka sa maraming tao o kaya may mga pagpunta sa maraming tao, may mga ganong sitwasyon. Yan, baka may iba sa inyo is may mga recognition, maaring ganun, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yung iba naman sa inyo, siguro you will become a center of attention o mahandle yung sitwasyon na sabi ko tulad kanina, pwede kayo mapag-usapan, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin, dapat iwasan. Dapat iwasan ni Aquarius. Okay. May inaayos ka ata, Aquarius. Iba sa inyo para may inaayos. Meron ako na, hindi ko alam kung ikaw ito, Aquarius, pero meron akong tao nakikita na merong something sa bandang tiyan or masakit yung tiyan. Yun na nakikita ko. Dochi ka doon. Dapat mo daw iwasan mo daw isang sitwasyon na siyempre, tama rin, isa yun, di ba? Also, iwasan mo yung mahata ka nakaraan, iwasan mo yung hindi ka makapagpahinga ng maigi, no? Kumbaga, kung medyo pagising-gising ka, kung maaari, gawan mo ng paraan para mas tuloy-tuloy yung tulog mo. Iwasan mo rin na malack of energy, idea, malack of creativity or malack of ambition or goals or plan ka this time. So nakikita ko dito, iwasan mo rin ang isang situation na, alam mo yun, yung hindi mo ma-let go yung mga burden, struggle, problem mo sa buhay mo, no? You need to withdraw, escape, or letting go, or withdraw something into your life. Kung kinakailangan na mag-try ka ng new path, or baguhin mo yung mga pananaw mo sa kinabukasan, ganun. Iwasan mo yung mga pagwo-worry, kasi hindi siya makakatulong sa'yo. Yung mga stress, anxiety, depression, yun. Kung may mga insomnia kayo, siguro it's time na medyo magpatingin, no? May mga bagay kasi na kailangan ayusin, may mga bagay na kailangan i-renew, o may mga bagay na kailangan mo moving on, or you need to start something or ending something into your life. It's time to revert, no? Sa nakita ko din dito. Iwasan mo rin yung, hindi ko naman sinasabi na lahat kayo is close-minded, pero open-minded naman kayo eh. Siguro may mga time lang talaga na, kasi 'di ba pag nauuna yung emotions natin, nagiging close-minded tayo, hindi natin natatalo yung isipan natin, 'di ba? Iwasan mo 'yun, no? Sa nakikita ko to, iwasan mo yung mga mag-aalboroto ka, yung mga magkaroon ka ng mental distress, iwasan mo 'yun. Iwasan mo yung mga bad temper, kasi nga 'di ba sabi ko baka iba sa inyo maging moody kayo this time, 'di ba? 'Yun, iwasan mo 'yun. Tsaka yung fearful, yan, iwasan mo yan. Wag ka mag-overthinking, no? Isa rin yun na hindi makakagood para sa'yo, sa health mo. Tingnan natin, love. Kamusta po ang love? Love is a lot, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Aquarius 1 to 15? Ano ba naman tong love na to? Kung ganito ang love. Tatandaan nyo ha, energy reading tayo ha. Palagi ko naman sinasabi yun sa inyo sa reading na, sa intro natin. 9 of Swords. Ay, anong nangyari sa'yo? Okay. When it comes sa love, yung iba sa inyo, may tao dito na
may taong nag-aalala sa inyo o may tao na nagmamahal. Maaring iba sa inyo, this a new person na maaring tao na I want to care you, nag-worry siya sa'yo, andun yung tao na to na kinikim-kim niya yung nararamdaman niya. Actually, hindi niya ina-express kasi, pero maaring nakakasalumuha mo siya, maaring may tao dito na na nagiging mabait sa'yo at nararamdaman mo yung value mo. Yun ang nakikita ko dito. Hindi naman sinasabi na pwede siya kasing kapatid mo, pwede siyang um, anak mo, ganyan. Meron tayong Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Yan ang mga nahandito. Wala tayong fire sign. Ako nakikita. Dochi ka doon, no? Kung sino man siya sa buhay mo. May taong nag-aalala sa'yo dito. Or maybe ikaw ito, ha? Ganyan. Sa mga nagkahiwalay naman, yun nga, kung sa mga single yun, may tao ditong may feeling sa'yo, no? Sa nakita ko dito. May admirer ka. Sa mga nagkahiwalay, this relationship kasi masyadong naging stressful, no? Sa nakikita ko dito, maaring andun yung pagbibigay mo talaga ng halaga, you care this person, you think hanggang sa future niya, no? Inisip mo yung future nitong relationship na to. Kaso, dumating yung time na hindi na naging toxic na yung relationship. Naging more on patient ka kasi sa kanya. Binigay mo yung lahat para sa kanya, no? Understanding, you value this person, you love your person, pag-aaruga, pag-aalaga. Kahit nga pagdating sa sa financial, maaring ikaw pa rin ang nag-thinking about dun sa financial in this relationship. Pero dumating talaga yung time na maaari itong tao na to is nagkaroon siya ng someone, no? Or maaari nagkaroon siya ng attraction with someone or nagkaroon siya ng feeling with someone. Yun ang nakikita ko sa mga nagkahiwalay. Kaya maaring isa sa inyo, ikaw or siya, until now is nahahatak pa siya ng nakaraan na ito, ng relasyon na ito. Sa mga magkakarelasyon naman, natural, no? Isa sa inyo is ganun din, masyadong mabait, understanding, patient. Maaring itong tao na to is palagi na lang siya nagsasorry or hindi niya yung sitwasyon na maaring kahit masakit, tinatanggap mo yung relationship, mga ganun sitwasyon. Maaring may mga sitwasyon na kinaka-stress ng relasyon na to. Pero dahil sa mahal mo at mahalaga sa sayo, maring handa yung pagpapatawad na ibinibigay mo palagi sa kanya. No? Pero, it's your life. Tingnan natin ang yung money. Kamusta ang money ni Aquarius? 1 to 15? Galileo. Money. May devil ka. Okay. When it comes sa money mo, masyado kang stress when it comes sa money, no? Siguro may mga iniisip ka na bagay-bagay when it comes sa money. Kung tutuusin, maaring ito is nakaraan na sa iba. Kasi ngayon, pero hindi mo pa rin maalis kasi andito si Devil, no? May mga bagay na nakita ko sa iyo when it comes sa money mo, may mga maling nagawa or nagkaroon ng mga maling decisions in life dito. At maaring yung mga time na yon ay nahatak ka ng nakaraan, nahatak ka pa rin, no? May mga maling nagawa, maling decisions making, mga ganyan. You're feeling trapped pa rin gusto sa sitwasyon na to. You want to cut itong sitwasyon na to, pero andun yung nai-stuck ka. Siguro kasi andun yung naghihinayang ka, nagregret ka, why it failure. May mga perang, there's a loss situation when it comes sa money. Kumbaga, no, maari may mga taong naging sakim, makasarili, may mga ganun, mga naging situation na naging materialistic person, na nagamit ka, ginamit ka, maaaring ganun, no? Na-trap ka actually, no? Sa nakikita ko dito. And then, maaaring, I hope, this time is nakat mo na yon o iaalis mo na yung mga bagay na yon. Sana hindi na maulit muli yung mga pagkakamali mo this time. No? I-release mo na lang yon, i-let go mo na lang yon, and syempre huwag mo nang ulitin yon. So nakikita ko to. I hope na huwag nang maulit muli
and kailangan nyo getting away with something. Andito na rin si strength talaga. May mga bagay na ngayon kasi marami ka na natutunan or marami ka na, matalino kayo actually, no? Yun nga lang, may mga tao talaga na nagiging sakim pagdating sa pera, no? Sa nakita ko. And this is the time to focus, no? And to control and syempre, confidence na rin para makapagpatuloy when it comes sa money mo. No, may mga stress sa iba sa inyo, maaaring stress kayo sa money, maaaring ganun dahil may mga tao na kailangan kang suportahan, no? May mga tao na kailangan mong bigyan. Sa nakikita ko, kaya nakikita ko your trap. Inaalala ng iba sa inyo yung pagdating sa money. Kung paano mo masusuportahan yung mga bagay-bagay o sitwasyon, yun ang nakikita ko sa inyo. Tingnan natin ang any opportunity pa kay Aquarius. Any opportunity? 1 to 15. Devil again. Nanalo ah. Mukhang hindi ka tinantana ng devil. Okay. Okay, opportunity. Ang nakikita ko sa iyo dito is, parang you're stuck, no? Nandito na kasi si Tower. Parang you feeling stuck, nakakaramdam ka ng sadness sa nakikita ko dito. Parang you feeling alone or nandun yung sitwasyon na nag-iisa ka or you feeling alone lang talaga, no? Sa nakikita ko dito. Andito rin sa nakikita ko na opportunity sa iyo is nagkakaroon ka ngayon ng self-love when it comes sa sarili mo. Maaring inaalagaan mo yung sarili mo ngayon, maaring may mga bagay na need to heal, may mga bagay na kasi parang may mga nagganap sa'yo sa part mo, no? May mga sitwasyon na nagkaroon ng sudden changes, massive changes. Siguro may mga pinagdaanan ka na problema, no? May mga pinagdaanan ka na sa ngayon is you need mo na alagaan yung sarili mo. You need to love yourself. Nandito yung you need to something to develop in yourself. Maaring gano'n, no? Yun ang nakikita ko sa iyo, opportunity. Or may mga bagay na kailangang magkaroon ka ng renewal. Parang, parang need mo ngayon ng self-care, self-love, parang ganun na nakikita ko sa'yo dito. More on self, itong nakikita ko sa'yo dito, siguro something need to develop sa'yo, sa nakikita ko dito, something need to heal, to abandon, to change, may mga ganun, sa nakikita ko dito. And syempre, opportunity rin, maaring may tao na makikipag-communicate sa'yo, no? Or someone is thinking, nakakonekto sa'yo, maaring siya, magkaiba kayo eh. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa siya, nasa ibang lugar, or there's a separate direction na ako nakikita dito. No, maaring ikaw ito or someone. Pero, ang nasa isip ka niya at maaring makipag-communicate sa sa'yo or you communicate this person sa nakikita ko dito. Yun. Yung mga ini-illusion ka or you're dreaming something, no? Sa iba sa inyo. Magtulog-tulog kayo ha pag may time. May mga no, may mga situation na iba sa inyo, kayo, nakakapanaginip kayo. Mag focus ka sa dream mo ha. Baka may message siya sa universe kasi andito si Wheel of Fortune. Maaring meron ka mga bagay o sitwasyon na mariremanizing, no? Maaring past na makakilala sa buhay, mga good memories, dating karelasyon, kaibigan. Also, andito rin sinasabi na nostalgia, di ba? Maaring may mga namimiss ka, naaalala ka, kuhanin mo lang yung sa'yo doon, kung aliman yan doon, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Maaring may mga naiisip ka na bagay-bagay na gusto mo na i-end, may mga bagay-bagay na gusto mo na umpisahan o beginning of a cycle situation. May mga ganong sitwasyon ako nakita sa dito. Maaaring iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga bagong direksyon. Pero sa nakikita ko, there's a new direction happen or there's a new opportunity coming sa buhay mo. Kaso, ang nakikita ko sa iyo, medyo nalilito ka ata in what direction ang pipiliin mo. No? Maaring ganon sa iba sa inyo. Maaring medyo nahang ka pa ata sa ngayon. Kaya hindi ka pa makapag-desisyon or may mga bagay na kailangan mo pa mismo ng clarity, kaya ganun ang nakikita ko sa iyo. Kaya hindi ka pa makapag-action. Tingnan natin ang advice. Advice kay Aquarius.
Okay. Okay, when it comes sa advice, okay, tandaan mo, you're strong. Strong ka, no, Aquarius. You need to keep fighting. Huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Kasi, malapit na, no? Magsasucess ka na sa buhay. At malapit ka nang matapos sa mga problema na pinagdadaanan mo. Keep fighting lang. Sinasabi rin dito na something must be let go, no? Sa nakikita ko dito. May mga kailangang i-let go. You need to escape sa isang situation that not working to you anymore. You need to getting away with something into your life, no? Kailangan na sa'yo ng clarity. Kailangan ngayon, this time is decision making. May mga bagay o sitwasyon na kailangan na ng mag-desisyon, mag-take it action, itama yung mga mali, no? Kung may mga nangyaring sitwasyon na gano'n. Try to make it balance also, sinasabi rin dito. And discipline, no? Discipline, and syempre, iba kasi sa inyo single, ang nakita ko dito, no? Enjoy your life for being you, sa nakikita ko dito, and be contented, ang sinasabi rin dito. Kasi why? The good karma is coming sa'yo. No? Kailangan lang talaga na may mga bagay o sitwasyon na need to let go. This is a time to start a new beginning or start fresh in your life. Sinasabi rin dito, no, sa nakikita ko dito, this is a time na maglinis. This is a time na kailangan na ng mas mag-trust ka sa sarili mo na kaya mo nang mag-let go sa mga bagay o sitwasyon na meron ka sa ngayon. Yun ang nakikita ko sa dito. May tao dito, no, there's a bullying, ano, nagkaroon ng bullying, liar, dishonest, betrayal, babaero, lalakero. May taong, maaring ikaw or someone is medyo may taong nagmamatsyag, no, sa nakikita ko dito. There's a deep wound or just a battle situation happen into your life, no, sa nakikita ko ito. Maaring iba sa inyo, dumadaan kayo sa justice or a law, no, sa iba sa inyo. Maaring may mga bagay pa rin na sa iba, hindi naman lahat, may mga tension na hanggang ngayon is hindi pa rin nare-resolbahan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Siguro within September, 9 days, 9 weeks, 9 months, something. Or maybe this is September. May kaluwagan na magaganap o mangyayari sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Mahirap siya konti, pero medyo may konting kaginhawaan kahit papaano yung magaganap o mangyayari sa iyo, no? Sana iba sa inyo. By the by the November also, no, there's something happen na maaring magkaroon ng good karma situation sa iyo. Yun. Maaring magkakaroon na sa'yo ng, kung may mga hinihintay ka na clarity, maaring this time magkakaroon ka na ng clarity na mga gusto mo na aksyonan. Arigato namaste, God bless.